Okay, proceed tayo sa number 3. Sabi dyan, for the given state of stress, well, ano daw yung maximum, yung mga plane, principal planes, principal stresses, maximum shearing stress dito sa ating state of stress. Okay? So gagamitan natin yan ang konsepto ng Morse circle engineers. Sabi sa Morse circle, concept, una, the radius is equal to plane. Diba? Morse circle ito, dito, sa state of stress. Pagdating dito, sabi nyo, the coordinates is equal to the stresses. Sabi doon, tama? At yung pangatlo, the angle here, sa is twice the angle dito, 2 theta. Okay lang guys? Yan. Alpha is equal to 2 theta. Something like that. Okay, so yan yung parang konsepto niya. Okay lang guys? Ang radius daw sa Morse circle ay equivalent sa plane. So this is a plane. Pagdating doon, radius yan. Napakaraming plane dito, engineers. Napakaraming planes. Kasi sa circle mo, napakarami ding radius. Okay, makikita mo yun mamaya. Yung mga stresses, coordinates yan sa Morse circle. So meaning these are coordinates din yan. Okay? Kaya naman, pwede kong masabi na yung ating Morse circle dito ay dumaan sa point 50 and negative 40 at saka point negative 10 and 40. Sir, paano yun? Bakit may mga sign convention? Nakalagay yan sa handout guys kung paano yung sign convention. The Morse circle is a plot between ang Morse circle ay plot between, kaya lang, scaling ko lang 1, 2, 3, 4, 5, ay. Kaya lang scaling lang natin. Yan. Plot ito between the normal stress, x-axis to be the normal stress, and the shear stress being the y-axis. Okay, kaya naman, napansin nyo dito, this is what? Ang coordinate natin ay sigma, tapos tau. Di ba? Normal stress versus shear stress is function of xy. Di ba? Naku guys, positive yung tension, engineer. Tapos yung counterclockwise ang rotation, itong shear stress na to, counterclockwise, kaya negative 40. Okay, negative 10 compression kasi siya, tapos positive 40. Okay, madali lang yung sign convention guys. Sarinas na tayo dyan. So, ipa-plot ko na siya ngayon dito, engineers. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ito therefore yung first point natin. 50, negative 40. So, sana naintindihan yun guys. Tapos yung isa, negative 10, positive 40. Negative 10, positive 40. Alright? Yan yung ating mga points. So, meaning, yung mga points na yan or coordinates na yan is dadaan yan sa circumference ng circle as mentioned doon sa ating concept. Pangatlo, yung angle between the plane is twice the angle between the radius. Diba? Tama guys, parang baliktad yung nilagay ko tama. Yung angle between the plane twice nun, yun yung magiging angle between the radius. So kagaya nito, yung angle between this plane and this plane is 90 degrees. Therefore, pagdating doon, 180 degrees ang angle between the two radius. So, idudugtong ko lang ito. Ito therefore yung aking, yan. Ito therefore yung center ng aking circle. At itong axis na to, itong radius na to, ito ngayon si itong radius na to, ito ngayon yung plane na yan. At itong radius na to, ito yung plane na yan. 180 degrees yung angle between them. Let's go guys. Yung tinuturo niyang coordinate, yun yung stresses sa plane na yun. Yung tinuturo niyang coordinate, yun yung stresses sa plane na yun. So napakadali lang, no? Ngayon, mabubuo ka na yung aking circle. Therefore, ito yung ating Morse circle. Okay? Then,
Ayan. Yan na. Kunwari circle to kung yun ang laitin, engineers. Okay lang guys? So mapapansin ninyo guys, ayan na. Ano ba yung principal plane? No? Tinatanong niya kasi yung mga principal stresses tsaka principal plane Okay. Guys, tinuro ni Engineer Jercel, kapag ito kinompress ko, what will happen? Diba? Yung deformation niya is parallel doon sa mismong application ng force. Tama? Kahit halimbawa ito, ayan o, nilagyan ko dito ng compression, nilagyan ko ng tension. Di ba magiging ganito yung deformation? Tama ba guys? Okay. Iba ang magiging deformation if there is a presence of shear. Due to the presence of shear, engineer, halimbawa pag ganyan yan, may shear ka dyan, yan, nag-iiba yung deformation niya. Ganito yung magiging deformation niya. Naku nyo guys, yan. Dito engineers, yung mismo mga planes nito, kung saan applied yung mga stresses, yun mismo yung mga principal planes. Yan mismo yung major principal axis, minor principal, major principal plane, minor principal plane. Pag sinabi mong major, okay, yan yung plane na kung saan nandun yung maximum stress, normal stress. Pag sinabi mong minor principal plane, yan yung plane na kung saan minimum yung stress or mas mababa yung stress. Is that clear? So dito, engineer, ano napansin nyo guys? Kapag may presence ng shear, nag-shift yung or umiikot din yung principal plane. Okay, tingnan nyo guys, it's as if ganito na siya. Ayan o, itong point na to, di ba na-elongate? Na-elongate, di ba? Tapos ito na-compress. Di ba? So para siya nagkaroon yung yan. Parang nag-rotate ngayon yung principal plane. Naku nyo guys, ayan o. It's as if may humihila dito at may nagko-compress dito. Ganun ang effect ng shear. Ang effect ng shear, it induces additional tensile stress on the other planes. Okay? Kaya nagka-crack yung beam sa RCD because of the presence of the shear. At diagonal yung kanyang nagiging cracking. Okay? Tension yung nagpapa-crack doon sa beam. Okay? Pero that tension is induced by the vertical shear. Okay? Later sa later part ng video na to, you will understand, okay, kung paano na-tense yung ibang planes due to the presence of shear. Okay, so before that, alamin muna natin, ang tinatanong kasi principal plane, principal stresses, okay, ano pa, max shear stress. Dagdagan natin mamaya ng tanong ha, okay? Asan dito yung mga principal planes? Ito po yun, engineer. Yan. Major principal plane, this plane is the minor principal plane. Sir, bakit ganun? Okay. Kasi guys, ang principal plane is the plane where the shear stress is zero. Ayan o. This is a plane where the shear stress is zero. Ayan o. Diba? Wala siyang shear stress. Kumbaga, yung deformation sa principal plane is mismong parallel dun sa mga application ng mga stresses. Ganun po ang definition ng principal plane, di ba? So, this is a very, very good tool or very, very efficient tool in determining principal stresses and principal planes. At ito na nga yun, kita-kita mo by geometry. Ito yung major. Ito nga yung tinatawag na sigma major at ito nga yung tinatawag na sigma minor or the major principal stress and the minor principal stress. Alright? Sige po, solving natin yung mga major at saka minor na yan. Una, may solution na tayo ha. Solution. Kunin ko yung center. The center is just the average. 50 plus negative 10 divide 2, kaya yan ay 20. Kaya nandito yung center niya, 20. Okay lang ba guys? Ayun, midpoint, you simply get the average of the what? Of the coordinates to get the midpoint of a line, right? Okay. Then, after that, para makuha ko yung sigma major, hindi ba't center lang yan plus radius? O, di ba? Wala kang kailangan i-memorize dito, engineer. So, gawin mo lang ng paraan na makuha si radius, kuha mo na siya. Mahirap siyang kunin dito, kaya dito natin siya kukunin yan. Ito, since radius din naman to, di ba? Ito, radius din yan. Okay, gawa ka lang ng triangle dito, engineer. 90 degrees yan, right? Okay.
From that triangle, okay, we all know that this is 40. This is the radius. Right? Tawagin natin tong alpha. Okay lang guys? Alpha yan. So therefore, ilan tong part na to? 50 minus 20. This part is 30. Yan o, 50 minus 20 yung center, 30 yan. Therefore, the radius is square root of 30 squared plus 40 squared, this is 50. Right? So, ang sigma major natin is equal to 20 plus 50, 70 megapascals. Ang sigma minor natin is 20 minus 50, negative 13 megapascals. Walang shear doon sa mga planes na yan. Are you there? Kunin mo lang si alpha, that is equal to what? Inverse tangent C, 40 over 30. So, ang sagot ay 53.13. 53.13 degrees. Therefore, ang theta ay divide 2 mo lang, 26.565 degrees. Let me just interpret the result. Interpret natin yung result, guys. Ibig lang sabihin nito, guys, nandito yung principal plane. Guys, galing ako sa radius na to, iikot ako ng, okay, this is alpha ha, this is alpha. Galing ako sa radius na to, iikot ako ng counterclockwise ng 53.13 para marating ko yung major principal plane. Hahanapin ko tong radius na to dito sa state of stress. At ito nga yung plane na yun kasi nakaturo siya sa 50 and negative 40. Therefore, this radius is this plane. Tandaan, ito rin din yung plane na yan. Itong plane na to, tsaka itong plane na to, same lang. 50 din ito, 50, 40 din yan. Gets ba guys? So dito, iikot naman ako ng, ayan, iikot ako ng theta. Yan na yung principal plane mo. Nakuha ba guys? Ayun, 26.565. Ulitin ko lang, kung iikot ka daw dito ng alpha, ikot ka dito ng alpha over 2. Ganon yung definition sa Mohr circle, di ba? Okay, ito na yun guys. Ito na yung principal planes. Okay? Yan. Ito na yung principal plane natin, engineer. Meron ka dito makikita, pagdating mo sa principal plane, 70 yung stress. 70 megapascals. Tapos meron naman ditong compression na 30 megapascals. That's the interpretation, 70 megapascals. At wala kang makikitang shear. Ang angle na to ay 26.565 degrees. Ganun po yung interpretation. Ayan o, dyan siya nagde-deform. Di ba? Mapapansin nyo naman, di ba, yung deformation nito, magtitense dito, tapos dito mako-compress bahagya, di ba? Yan yung epekto ng shear. Kaya ang epekto niya guys, tinitense yung ibang part. So I hope you understand kung paano kunin yung principal stresses at saka maximum, yung mga principal planes, no? Saka principal stresses. Okay? Yung next part, letter B, is very self-explanatory. The maximum shear is actually equal to the radius of the circle. Ito yung maximum shear mo eh. Diba? Yan. Yan mismo yung maximum shear. Di ba radius din yan? O, ilan yun? 50 megapascals. Therefore, this is the answer for the maximum shear. Okay? So, ayun lang guys. Ngayon, engineers, dagdagan natin ng isang tanong para mas maintindihan. For letter C, okay? Nagawa ko ng tanong ha. Question letter C. Dadagdagan lang natin. For letter C, if I will cut a plane here, which is 30 degrees, let's say plane AB. The question is, what is normal stress of AB and the shear stress of AB? Meaning, pag pinutol ko dito, ano yung makikita kong normal stress doon tsaka shear stress doon? Yun yung tanong, okay? So, sige, we will solve that using this Mohr circle. So, napakadali lang. Itong plane na to, hanapin mo yan dito sa Mohr circle.
Di ba ito yung radius na yan? Ayan o. Kasi ang ano niya is 10 at saka 40, di ba? So ikot ka counterclockwise ng 30 degrees. Palitan ko ng 40. 40. Palitan ko ng 40 degrees. Okay? So from that, 40 degrees yan. So galing ako dito, iikotin ako ng counterclockwise na 80 degrees nga lang. Ayan, 80 degrees ang iikutin ko. 80 degrees ang kailangan ko ikutin. Kung ano yung coordinate nun, yan na mismo si sigma AB at saka tau AB. Sana nakuha nyo guys kung paano yung pag-rotate-rotate, no? So, kung counterclockwise dito, counterclockwise in rotation doon, okay? Kung clockwise yan, clockwise yan. So, walang problema. Tingnan nyo, kahit ito yung gamitin mong angle, 50 degrees. O, manggagaling ako dito, clockwise na 50. O, manggagaling ako dito, clockwise na 100. Yun pa rin yung ituturo niya sa yung coordinate, di ba? Okay, sure yan talaga, okay? Sige, kunin natin yung sigma AB. How? Gawa tayo ng triangle ulit dyan. Klaro po ba guys? So from this triangle, yan na mismo yung tau AB, yung mismong height. Tama? Tawagin ko itong X. How about itong angle na to? Yung angle na yan ay, di ba, 80 minus alpha. Kasi alpha din ito eh. Alpha din yan, di ba? So 80 minus alpha lang yan. Ilan nga yun? 80 minus 53.13, 26.87. Yan, 0.87 degrees. Therefore, ang value ng tau AB is equal to what? Radius pa rin naman ito, 50. Tandaan, radius pa rin ito, radius pa rin, wala dyan hanggang dyan. Kaya 50 sine of 26.87 degrees. Negative nga lang, dahil pa ba yun, no? Direction lang naman yun, engineers. Negative 22.6 megapascals. Yan yung shear sa AB. How about yung sigma AB? Yung normal stress sa AB. Ito, dito. Center, ibawas mo yung X. Di ba? Yun na yung normal stress. Okay, so center na 20, bawasan mo ng X na 50, cosine of the angle, 26.87. Ilan kaya? Negative 24.6 megapascal. So, ganun lang po ang pag-determine ng mga stresses sa different planes using the Morse circle. Okay? So, dito sa problem na to, given yung state of stress. Sa mga next na problems, tayo ang kukuha ng state of stress. Ituturo ko naman paano kumuha ng state of stress. Okay?